So today mga brother, mag-a-unload tayo ng dump truck sa loob ng wing van. Ito kasi kakarating lang nito, itong nasa background ko mga brother, no. So papakita ko sa inyo kung paano namin ina-unload yung mga Japan surplus truck dun sa loob ng wing van. Minsan kasi may mga dalawang elf na nasa loob, minsan naman tractor head yung laman sa loob ng wing van. Pero this time ito dump truck, pakita natin sa inyo mga brother. So ito, play natin mga brother. So ayan, alright, pakita nyo mga brother, no? So gumagamit po kami ng dalawang forklift dyan. Yung isa ayan, makita nyo mga brother, yung isa mas maliit yung tonnage, yung isa mas malaki. So yung mga nakapatong na gulong na yan mga brother, galing yan dun sa loob ng wing van. Alright, ayan, gulong yan mismo ng truck mga brother, kasi para magkasya sa dun sa loob ng wing van, tinatanggal yung gulong para yun nga, para magkasya sa loob. Alright, ayan, actually pinosisyon na yung mga tinidor ng forklift dun sa ilalim kung saan syempre sana hindi masisira yung unit pag binuhat. Alright, yung laman pala na unit na yun mga brother, this is a 6WF1 na inline dump truck mga brother. Check natin itong mga pang-ilalim ng unit habang nandiyan siya sa loob. Alright, ang ganda ng kanyang tail light, hindi siya yung standard lang, ito medyo modern na yung kanyang tail lights. Ayan, alright, boy, very fresh naman mga brother. Alright, original color, syempre nandiyan pa yan original color niya, yung red na yan, 6WF1 inline. Alright, ang ganda mga boss, sariwang sariwa yung kanyang original paint. Alright, so nakakasa na siya, pero actually alam ko may problema dito kapag inangat kasi nung maliit, umaangat yung puwitan niya. Inangat nung maliit yung forklift niya, umaangat yung puwit. So magche-change position na tayo, babalik rin natin yung truck, umaangat masyadong mabigat yung nasa ulo. So inikot muna yung truck mga brother. Alright, ayan, inikot na namin. Yan, alright, so checking lang kung saan tatama yung mismong tinidor ng ating forklift. Yan. Baka may magtatanong dyan, bakit may gulong dun sa likod ng ng forklift? Pang counterweight, pandagdag po sa counterweight mga boss. Yan. Open for sa reservation na to mga brother, yung mismong dump truck na yan, pati yung mismong truck na pinagkargahan niya mga brother, na 6UZ1 na bumper light, yung pinagkargahan niya mga boss. Alright, ang pogi nito mga boss. Ito rin tong 6UZ1 na 10-wheeler mga boss. Alright, dito naman sa kabila, tignan natin yung kabilang side, kasi nakita na natin yung kabilang side nung pang ilalim, no? So ito naman, check natin mga brother. Alright, ang ganda, very fresh mga boss. Very fresh, ang ganda ng mga pang ilalim nito mga boss. Alright, buong-buo pa yung mga flap nya. Ikot tayo sa kabila. Ayan na, huhugutin na siya mga boss. Pero ayan, hintayin lang natin mga boss. So usually mga laman ng nila kinakarga sa loob mga boss is mga mixer, 10-wheeler mixer, forward na mga forward dump, minsan naman mga dalawang elf, minsan isang 16 feet na drop side, ganun. So depende naman yan kung anong pangarga. At ang tanong, no, bakit nila ginagawa ito? Bakit hindi na lang separate na lang, ganun? Kasi po para makatipid sa shipping. So malaki po kasi yung matitipid talaga nila
pag sa shipping mga boss. So ito na. Ayan, kinarga na. Hinahatak na mga boss. Ayan. Alright, ang galing talaga. Ang liit ng clearance sa ibabaw, talagang ayan. So CBU unit po tayo mga brother, no? Hindi po knockdown, hindi po mga chop-chop. Dito po kasi sa Subic, ganito ang mga unit namin dito, mga loose cargo po. Hindi po naka-container. Alright. Tapos yan, nakuha na yung tamang layo. Ayan. And yan, ibababa na. Ayan, bababa na mga boss. So yan, very critical to kasi kailangan sabay sila. Sabay na bumababa. Kasi baka mamaya dumulas. Malaking problema mga boss. So yan, ipapatong sa kahoy yung I-beam dun sa harap. Kailangan gitnang-gitna yan mga boss para talagang balanse siya. Tapos pag naipatong na yan, ikakabit na yung mga gulong. Alright. Yan. Alright, yan, baba mo na. So ready na yung mga gulong, susuksok na yan mga boss. Alright. Pero dun sa may likuran mga brother, sa may differential niya dun sa likod, hindi mo na ikakabit yung lahat ng gulong. So importante lang maikabit at makagulong siya sa pupwestuhan niya, sa kanalang ikakabit yung mismong gulong mga brother. Alright. Ayan. Alright, naipatong na mga boss. Yan. So yun mga brother, no? Kung magawi kayo ng Subic, gusto nyo akong makita, makahanap tayo ng magandang unit mga brother, PM lang or kontakin ako sa number na nandiyan dyan sa screen mga boss, no? Alright, CBU unit lang po tayo mga boss, tapos hindi po tayo hindi po tayo yung mga chop mga boss. Alright, available po mga bagong dating mga mini dump for HF1 yan. Tapos meron din po bagong dating na original Mullion na Fuso na 6M70 na old face. Meron din po dumating. Alright. Nakabit na. So yun mga boss. Alright, kung first time mo sa akin channel mga brother, please follow, subscribe, and pakishare na rin. Alright, have a great day and God bless Philippines.